Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Good evening, good morning from Manila to New York and back. Hello mga ka-sisters. Ayan, naka-on-site sila. So for today, we're joined by some of our good friends. Aside from Matthew, Checo, and Raquel, and Mama Pen, we miss you. We're joined by some of our good friends from high school. We have Belle, our class treasurer. Treasurer ka, di ba? Yes. Nympha, and our friend Jazz. Ayan. And for today's episode, it's just something that I think would resonate to a few of us. A few of us, ano? Where we want to discuss about May-December relationship or love affair. So, yung mga guests muna natin, introduce nyo muna sarili nyo. Welcome to Midlife Prizes. I'm Matt. Isa-isa na. Hindi ka nagsasalita. Checo! Raquel! Belle! Nympha! Jess. Welcome. Okay, so let's start the conversation. Ulit! Gagalit yung director natin Dapat. Okay. Good evening, good morning from Manila to New York and back. Hello mga ka-sisters. I'm Julie. I'm Matt. Checo! Raquel! And today, we're joined by some of our good friends from high school. Belle! Nympha! Jess. Hi, welcome. Welcome to the Midlife Crisis. Hello. So for tonight, ang topic natin is about May-December love affair or May-December relationship. Ayan, siguro yung iba sa atin makaka-relate. Ano ba yung May-December love affair na sinasabi? Anyone has an idea? Yes, ang May-December love affair, magpo-focus tayo sa age gap, yung huge age gap between two partners na pwede nating iligay sa ating history. Kay Belle, meron siya i-share about the history of it. Well, for me, on that particular topic, it's always a matter of perspective. Yes. Okay. Based on experience, the last one that I had with an age gap would be, largest would be 6 years. So, for that one, I think there are certain topics that needs to have clarity whenever we talk together because hindi maka-jump in yung sa topic yung isa or same goes with me. And then there are certain points then when I say perspective, the mindset. The level of maturity will always be dependent on the person. It's not about the age. So that's for me. So regardless of the age, sometimes it's the level of maturity that matters. Ayun. Okay, so just to give an introduction, kung ano ba yung May-December love affair natin na sinasabi, ano? So, why is it called May-December? Kasi May in Europe, it's somehow attributed to the season natin. Correct. So, from the spring, meaning blooming, so that represents youth, while the December represents winter, and that represents old age in Yeah, the some way. twilight. Twilight. That's the right term. Thank you. So that is the relationship of the May-December love affair. Actually, this is the first time I heard that idiom expressions. May-December. But in somehow we say it as an age gap or the distance between the relationship of a man and a woman or in any gender. At least 10 years daw. At least 10 years daw, sabi ni Raquel. So, in my experience, yes, I do have that kind, but it's not the younger year, but the older year. And the age gap is not So, just ikaw yung 10. spring. Yeah, it's not just, I'm the, sorry ka dyan. I am the Flores de Mayo. You're the Okay, May. you're the May. Yes, I'm the Flores de Mayo. And with that, hindi lang 10 years po, I had a relationship that's of
almost 20 years gap. So, it's kind of not that hard, especially if I am in the younger side. Kasi I had a relationship with a mature person, and that mature person really understands you, really can support you. Hindi naman support kasi I have a stable job naman. May Hindi naman talent, sugar daddy. may talent naman ako. So, in some way, it really gives a lot of experience in terms of wisdom, life, how to deal with problems, how to if may tantrums, ako yung nagtatantrums, and they really understand if you are with an older person than you are. Sa patience level. Yung to. patience level nila, the tolerance, it's so grand na talagang maiintindihan ka nila. Pero yun nga, you cannot remove yung mga perception ng mga tao sa paligid mo, kasi pag mga ganyan ang expression kagad is he's older than you, he supports you, or Mala sugar daddy, sugar Oo. ganon. Oo. Especially in our culture. Oo. Yeah. Pero in our case naman, it's different. I've been with him during his lowest time, wherein wala talaga siyang job. Ako naman, he's been with me in my lowest time talaga during the time na I have health problems within the family. Talagang he was there to support, not just financially, but also yung moral ba na support, and also yung presence niya really helps. So, yung walang away, alam niyo yon, kasi nagkakaintindihan kayo. Ikaw lang yung nagsisimula ng away. Kasi nga ikaw yung bata eh. Correct. Ikaw lang yung irreasonable. Hindi siya. So that is one of the twilight experience that I had. And I think maraming challenges, but we were able to surpass that. Pero yun nga lang, hindi rin nag-flourished. Kasi nga, Balikan natin mamaya yan. oo. So that would be my experience for that. So, pass ko kay Jess. Hello po. Hello mga ka-sisters. I feel the age gap sa akin ngayon. Ayun naman po. Kanina, nung as I was waiting for dun sa sa turn na to speak. So, as I was searching po, ayun, kasi hindi ka rin po ako familiar dun sa May-December love affair, no? So, based po dun sa na-search ko, yung May daw, ayun, kagaya po ng sinabi ni Miss Nympha at ni Miss Maybell, na yung May nagre-represent ng I know. nagre-represent po yung May ng parang bloom, kumbaga nag-i-start kung saan no, pero I haven't experienced that yet pa. Pero I know someone na na-experience sila yung mas matanda, tapos sila yung mas bata, and then yung December naman, so parang ayun yung nag-represent ng ending. So, yeah, parang ending. Pwede twilight lang. Parang sunrise, sunset ang description ni parang Jessie. ganun. Parang ending daw po nung taon, kumbaga, pero parang papasok ulit yung new beginning sa January, ganun po. Okay. So, business parang sa natutunan ko from the other people din na maraming challenges talaga silang na kasi yung age gap nila or may tinatawag na generation gap, kumbaga parang may pagkakaiba sila sa ugali, sa kinalakihan, kung paano sila, ano yung mga nakasanayan nila before. So ayun yung mga isa sa mga challenges, and mga natutunan ko din dun sa kanila is kailangan talaga ng malaking adjustment at acceptance kung sino kayo sa before at kung sino kayo sa present. Ayun yung natutunan ko sa kanila. So, adjustment and laging ibababa yung pride. At the same time, dahil magkaiba kayo ng age gap, so, dapat pinaplano nyo na kung ano yung magiging nyo for long-term plans, mga short-term plans nyo, para at least mag-meet kayo halfway. Kasi may mga misunderstandings talaga na dadaan sa gitna. So, dapat nyo masolve yun right away. Kasi, kaya nga siya, di ba, May, parang nag-i-start kayo, panibago pa lang. So, dapat, habang tumatagal,
sumasaya. Kasi nga December, di ba, mga holiday season, di ba? Ang May, Masingit ko lang po. Di ba Yung po, May ang pang May fiesta. parang start ng, yung May natin parang start ng pagpasok ng bagyo, tapos December, Christmas season na. So parang the more na nagsisimula ang relationship, dapat sumasaya hanggang dulo para sa pinibagong bukas. Ayun. Sige, let's circle back on that ulit. Ayan. Na nasa May, parang ano, no? Nasa, yung point of view niya, yung experience na mature. na-share niya, very mature. Sana ganyan tayo ng mga time na yun. I know, right? Hindi tayo ganyan eh. Oo. Sige, sa group, open ba kayo with a huge age gap? Let's say, let's be technical, sabihin natin 10 years, pagitan. Older or younger? Yes or no lang? Yes. Yes, okay. That was a loud one. No, biglang ganun, no? Parang may Yes, kilig ka. yes. Yes. Baka meron Checo. dito hindi. Oo nga. Oo nga. Ako not sure. What? yung Aris. Hindi compliant. Kasi hindi, parang wala pa kasi akong naging experience na masyadong malayo yung age because siguro ako yung ano bang klaseng mindset yung tawag sa ganon. Pero, yun nga, again, kaya ang hirap sa akin sabihin agad na yes because wala akong experience. Kaya nga, very curious ako and very interested ako sa topic nito kasi I would like to understand rather ano yung mga issues na na-encounter, no, given na malayo nga yung age gap kasi nabanggit nga ni Jess kanina, 'di ba, since magkaiba kayo ng generation, magkaiba kayo ng kanilakhan, magkaiba kayo ng nakasanayan, parang ganyan. So I really can't imagine anong klaseng adjustment, no? Siguro yun yung mga siguro Mabel, yun yung mga maganda natin ma-share, no, Nifa, and then sino yung mga pwede makapag-share, paano kayo nag-adjust dun sa mga differences na yon? And ano-ano yung mga differences na yon? I think we can start with yung mga likes in terms of movie siguro, mababaw muna, parang ganyan. Hilig sa pagkain, nagkakaroon din ba ng ganong issue? Pag magdedesisyon kayo ng big decisions, Yung isa pang nagkakaroon... pang bababa ng cholesterol. May maintenance level na ba to? Alam mo, ang galing mo talaga. Pahirin mo, no? So, yun yung mga ganon. Siguro, interested ako dun sa topic na yun. Before yun, no, siguro maganda, bakit ba nandito si Jess? So, at least makita natin yung perspective coming from kasi yung mga nakaupo dun sa sofa, mga nasa midlife na sila. So kami, Kasali ka yun? wait lang, ibubulok. Ano ba generation natin, Jess? Kaya naman pala nagpo-volunteer siya umupo sa sahig. Kaya pala gusto niya sa sahig. Kaya ako umupo sa sahig. So, In denial ka na naman Gen Z. dyan. Kaya masakit na nga yung balakang ko. Ba, hindi ka na makatayo Para dyan. makita natin yung perspective. Pero before din sa mga totoong experiences, matanong ko lang si Checo, given kunwari yung situation na May December romance, ano yung mas prefer mo? Ikaw ba yung bebe o ikaw yung anong gusto mo? Parang before kasing sila mag-share, di ba? Yung may mga Parang gusto ko experience. yung na-share na primera ni Nympha. Na siya yung Oh, so ikaw yung siya yung bebe. pabebe, yung siya yung iniintindi, parang ganyan. So, Okay, ang Aris gusto na. ah. Okay. sige. Tingnan natin kung magbabago yung yung decision ni Checo. Siguro ako na lang mag-iiba, ako na lang yung matured. Wala rin kasi akong experience with yung ganyang relationship. Ikaw ba, Julie? Meron ka, di ba? Meron ba? Just, meron. Sagot? So, kung meron ka ring experience, o hindi ka na I have a huwag na kita few. papiliin. Okay, sige. So, lahat ba kayo puro May, December? Kumbaga, Sabi mo kasi 10 years. Hindi naman 10 years yung gap Kunwari namin. na lang. Slower. binigyan mo Sige, kasi 5 years na binigyan lang. mo kasi ng range. sorry na, Mabel. Ako naman. I had 4 long-term relationships. Dalawa, I would consider May December. Kasi yung isa, 11 years older than me. Yung isa naman, 13 years older than me. Yung dalawa namang hindi May December, 3 years, 4 years gap, mas bata naman sa akin. Ayun. So, kung ako papapiliin,
I go usually to older men kasi ang concern ko kasi hindi lang yung age, it's also the cultural difference. I've never dated Filipinos and Pang nandun na yung international. generational gap eh. So I want or I prefer someone na very mindful with the way they view the world, yung openness nila with perspectives. Kasi I remember yung isang ex ko na 13 years, yun yung parang malaking tulong with how I open up sa relationships, paano na unravel yung mga trauma na kailangang gamitin, ayusin. Talagang pinipinpoint niya sa akin na you need to work on this, you need to work on that. On a very empathic level. So kaya, nandun yung level of maturity. Pero, ang disclaimer ko is that, sabi nga ni Belle, with respect to maturity din. Kasi, ngayong nasa midlife ako, after nung last relationship ko, sabi ko, 5 years lang, plus minus. And then, I tried dating mas bata, like 21 years old, na ako'y nasa 39 na. Hit and miss. Ang number one na concern ko with younger generation is parang may gustong patunayan. Nandun pa rin yung level of immaturity. Yung nakikita ko yung sarili ko sa kanila when I was immature, na kailangang i-baby. Pero, there's a few na talagang na-surprise ako kasi at that age, yung level of wisdom nila, na yung makikita mong magmamature pa sila, yung parang at that age, they're very mature na, what if pa 5 years from now, 10 years from now. So, it's a matter of the perspective. Sabi ko nga dun sa isang dating profile ko is, I'm open to this age gap kasi I've met boys in their 60s or 50s and I've met men in their 20s. So yun. Like right now, I'm talking to a few people on a casual level. May nasa 20s, may nasa 50s. So, open. Wala ka ng demographics. I think yun yung advantage ng midlife. I know, right? Just to, piggyback on that one, kay Jules. Kasi, just like what you mentioned earlier, I really am about the maturity of the person. Because at some point, even though you have a very large age gap, if the wavelength are similar, diba, the mindset and all, there will be no awkward moments eh. Na parang every time that you will be with the person, there is that enjoyment, there's that excitement. And more than that, that there's no insecurity, I guess. Which is, I think, a very large part in a relationship if somebody is insecure in the relationship, regardless of the age. Kasi sometimes, it does not just, because it's not just because of age. It's because of the situation where you're in at. Let's say, for example, magkaiba kayo talaga ng perspectives. It will come into play yung magkaiba kayo ng career level, magkaiba kayo ng background sa family orientation. So, if those doesn't meet halfway, I think there is a big percentage that the relationship will not work. Kahit pa nandun yung attraction or infatuation na sinasabi natin, di ba? Very There. true. Kasi 'di ba, since we're talking about May-December affair, dito papasok yung lahat kahit ito ay lola, meron ng 'di ba nanunus, lola tapos meron siyang ka-love affair na teenager, 'di ba? Papasok yung mga getong mga scenario. So papasok ang understanding ko would be if it's all about you have the same belief and values. Kasi doon siya papasok. Kung kahit anong age gap nyo, basta nag-swak yung paniniwala nyo at saka yung morality and values na meron ka innate, nakita mo rin doon sa tao na parang same kayo, nagkakaroon kayo ng parang connection na, nga no, kasi di ba meron kayong mga ka-relationship, that's for sure. Kahit yung mga ka-sisters natin, meron tayong mga ka-relationships na kahit magka-close yung age nyo, yung same age, na boyfriend, girlfriend, or kung ano man gender yan. Tapos, okay, medyo minimal lang yung difference ng age gap nyo. Pero, or parehas, di ba? Nagkakaroon kayo ng misunderstanding most of the time kasi magkaiba kayo ng belief and values. Doon din papasok kung gaano
kalawak at gaano katatagal ang isang relationship. So we're not talking about age gap per se dito sa ating topic ngayon, pero pumapasok din yung mga ganong mga scenario na kung pareho kayo ng belief at saka values ng isang tao, mas maganda kasi mas nagtatagal yung relationship. That's for me and based on studies, ganun na talaga ang nangyayari. Kapag pareho tayo ng pananaw or ng attributes kung paano tayo gumalang, 'di ba meron kayo na off ako. 'Di ba kasi meron ako mga ganun in my previous ones, medyo kumain sa labas tapos merong nangyari sa restaurant, for example, yung umu-order ka lang na simple, nagkamali yung waiter, tapos bigla siyang nag-irate, bigla siyang nagkaroon ng scenario, 'di ba? May eksena. Tapos parang ikaw, parang off naman, pwede mo naman siyang palagpasin, pero ba't sa'yo iba, big deal sa'yo. So merong mga ganung mga instances. So ako, ayun yung aking paniniwala with this topic natin na May December. And since we're talking about the psychology in it, it's about attachment theory. Meron kami doon sa psychology, kay Bowlby, na yung attachment theory na yung mga tao na mas na-attach tayo doon sa mga higher or medyo mas matanda sa atin kasi we see maturity, wisdom sa kanila. Doon tayo, perfect example, lahat tayo, meron tayong in-idolize na teacher. Once in our life, may professor ka or teacher ka na may in-idolize ka. Na not romantically, pero meron kang nagustuhan talaga. 'Di ba? Parang ganito siya, na-attach tayo, kumbaga. Alam mo, bigla ka na lang mapapagana dahil it's true, no? I don't know with everyone here and to those who are watching us that there will be always that Para may hugot yung- Sorry, ayan. Because Okay, go. I won't say na experience-wise, but certain friends that I know of, there are people who will definitely prefer older people than them simply because there is that feeling that they want to feel. That, let's say, for example, career-wise, I'm already leading a lot of people, and then, dun sa relationship, gusto ko ako naman yung inaalagaan. Yung parang ganon. Madalas ganon. Yes, Oo. yes. Correct. Ayan. Siguro parang kasi sa base doon sa sinishare niyo dalawa, parang napaka-smooth no? Kasi parang siguro maswerte kayo because nagkaroon kayo ng karelasyon na kung saan nag-swak kayo, parang ganyan. But in reality ba, say for example, siguro sa third party view or outsider's view, ano ba yung mga common na naririnig ninyo? Parang ganyan. Ano ba yung, kumbaga parang, can we call it parang stigma, 'di ba? Na parang pag meron Yes, kang yes, or oo. stereotypes, meron kang karelasyon na mas matanda sa or mas bata sa ano yung mga common? Meron ba kayong mga ganung experience? Oo naman. With conviction pa. Definitely. Kasi alam niyo naman yung situation ko before. So, but that was back then when I was in my 20s. Tapos siya nasa 40s. Nasa midlife. Siya nasa midlife. Ako yung nasa 20s. People will say, nagpe-perform pa ba yan? Definitely that's it. Or, ano bang work niyan? Mga ganon. Maraming, or is he married? Does he have kids? So those are the things that they will ask the moment they see that the guy or the person or the girl is older than you. Meron pa ngang, syempre yung parents mo when you introduced, hindi naman ganun ka-welcoming. So, talagang may mga challenges. So with all that, if you can surpass that, kami, nung time na yon we did, but maybe we have become friends na lang after that. Hindi kami naghiwalay out of dahil may third party, Siguro dahil sundutan may ko lang yun, Nims. Kunyari yan, nakarinig ka ng mga gano'n na hindi magaganda. So, paano mo siya hinarap, parang in-address, parang ganyan? Kinonfront mo ba yung person na yun? Or just, No, I don't give Ay, sorry Okay, I don't bleep Budget! ba? Sorry. I don't give kasi I know for a fact that I can prove na hindi naman dahil doon kasi I'm a very independent person. I have also my own capabilities.
kasi hindi naman lang din yun ang relationship ko. Nagkataon lang talaga. Hindi Correct, naman, ganda. Hoy, hindi, Habang dadalawa niya. lang. Okay, Dadalawa okay, lang okay, ang okay. naging karelasyon ko after this na ito nang meron na akong mga Junakis. Pero definitely, naging maraming magandang knowledge and experience that I have learned during that time. Kasi 9 years kami nagstay together. So, Tagal din, ah. oo, marami akong natutunan, and those things I applied, I've used to be able to be in this position right Correct. now. So you wouldn't be the nympha that The we nympha know. now. Yes. Correct. Tama yun. Oo. There are a lot of struggles in my life that you may think that very talagang ikaka-down ng isang tao, pero you have that person who guides you, not just hindi yung wala na yung money kasi the money doesn't really counts na in our relation. Hindi naman siya Tony Boy Nagmamatter, Kuwangko. oo. Actually, dumating pa nga sa point na tinatawag siyang Tony Boy Kuwangko Kasi mga office mates ko, kasi they thought that is the situation, but that's not talaga. He helps, but we also have our own sources of financials din naman, kasi single naman tayo during that time. Wala naman tayong ginagawa, hindi mag-travel lang, Pero nung marami siyang nabigay na information. Back then, when we were in high school and in college, it's very difficult for us to speak in English. It's not a norm to speak in English when you talk to a person, even if it's just a normal conversation, no? But during those times, we talk kasi in English, even if at home, even if it's just we're in a mall, even if it's just on the streets, we practiced. And it's not awkward. And it's not. Kasi ganun yung upbringing niya. Ganun din naman yung, hindi man ganun ang upbringing ko, natuto naman ako kasi nagbasa ako ng di ba? Kasi hirap na hirap nga tayong i-spell yung Gormandize saka language ng mga panahon ng high school natin, di ba? When it comes to spelling, hirap na hirap tayo doon. But now that we are in this situation and we have learned a lot from those people that we have been with, not just with this guy na older than you, ang hindi ko pa na-experience in my life, yung younger than me. Mukhang Gusto hindi mo ko ba? na may experience. Mukhang hindi ko na may experience. But ako, I acknowledge what the new generations can offer with us ng mga nasa Gen Z, nasa millennials, with what Jess mentioned a while ago. Tingin ko talagang yung in terms of adjustment, in terms of meeting halfway, that is very important in a relationship that you have right now. Hindi kung ano yung advantage na makukuha mo or anong disadvantage na meron siya. So, dapat nandun kayo sa gitna when you start a relationship. Dapat yun ang point of view natin, hindi lang yung point of view natin na anong makukuha ko dito sa taong to. True. So, yun. Marami kang ririnig. Kung yung tanong ni Checo sa akin, I have. Pero, based on my character, I don't care. Because I know who I am. I know what I am. And I know na I don't have that, anong tawag mo doon? Utang na loob na mag-explain sa mga tao na nasa paligid ko na yes, I don't owe them any explanation of what is happening with my life. All I know is that we're happy during that time. Yan yung gusto ko pa nympha. Kasi, I remember yung panahong I was heartbroken dun sa isang ex. Nandiyan sila ni Matthew. And then lahat ng kinikwento ko sa kanila, talagang binabato nila sa akin na sinasabi nila na you need to work on this, you need to work on that. Kasi ang struggle ko naman noon, opposite kasi kami ni Nympha. If she doesn't mind what other people say, ako naman, before, talagang concern ako sa sinasabi ng tao. And ang naging isang challenge namin with that relationship is that mismo yung family niya ang nagque-question of my motives. Na sinasabi na, dinidate mo lang siya kasi you want to be in the US, peperahan mo lang siya, gano'n. By that time, syempre, hindi pa ako ganun kaano sa trauma ko.
nadala ko sa relationship. Na para sa akin is dapat ipagtanggol mo ko, ganyan-ganyan. Dapat ganito, dapat ganyan. To the point na syempre nahirapan si partner na talagang sabi ko, like, this is something I won't tolerate na. So ako yung bumitaw. Aside from other factors. So siguro kung may mindset ako before like Nympha na wala akong pakialam, I'll do my thing. Like nagmamahalan kami nitong taong to. Siguro that would work out. Tsaka number 2, yung conflict resolution styles. Na, yun nga, na kahit na gaano ka kalayo yung age gap nyo, kahit anong background ng pinanggalingan nyo, if you're both good at conflict resolution, mangyayari at mangyayari. There's a book by Dr. John Gottman, How to Resolve Your Relationship or How to Make Your Love Prosper. Sabi niya, for every one conflict, you need to have 5 positive things to compensate on that conflict para ma-resolve nyo. Yun yung wala ako before when I was younger. And then, on my 3rd relationship, dun ko siya na-realize na yun yung 13 years older than me, na sinasabi niya nga na, kapag nag-aaway tayo, bakit ka ganito? Bakit ka ganyan? Kasi I was a strong stonewaller before eh. Yung talagang nagsha-shutdown lang ako, hindi ako nakakusap. Pininpoint niya sa akin yun. So, yun yung advantage with that. Kasi, alam na niya eh, na minsan yung mag-umpisa lang mag-spiral ako, sasabihin niya na, don't go into there. Ganun na siya agad. So, talagang ang laki din ng advantage in a way. Agree on that one. And plus the fact that if somebody in the relationship is very, very patient, I guess. If there is an age gap, I've seen it with friends, even in my own personal relationship. Na even with me, but ako naman kasi I've always been patient in anything. May it be friends, relationships. I guess you've known that. Na kahit na hindi ako pikon. Yung mga ganun ba? Talaga ba? Umaalma si Nympha. Ayan. So we've like known each other for what? 20 years? Ano? Yeah, 1999-ish, mga ganyan. Na tipong, a relationship, any relationship, oh yeah. 1999 tayo graduate. Na in any relationship, it won't work if it is just, kasi minsan, love mo nga. You trust the person, but you are not patient with the person. So the tendency is, there will be gaps in the relationship. Na tipong on the long term, nagbe-build up din siya. Lalo na kung hindi mo naman in-open up. Diba? Yeah. So Jess, what can you say about that? Ayun po. Tita. Tita Bel. Sige, binawian ako no? As you were saying po, Yan, pinuka to. yung sa ano po, kasi nabanggit po ni Miss Checo kanina, yung sa ano ba yung mga issues na na-encounter usually sa mga nasa May, December love affair na status ng relationship. So, kagaya po nung binanggit ni Miss Bell din, na yung trust, halimbawa, tsaka yung patience, nabibuild siya unti-unti kung meron man kayong issue on that part, no? Because personally, I believe na regardless of the age gap, regardless of the generation, 'di ba? Unti-unti siyang nabibuild basta one issue at a time lang. For example, halimbawa, yung person na kilala mo masyadong ganito, masyadong mababa yung level of maturity, o kaya yung level of understanding sa mga ganitong bagay. So as time goes by, na dapat matutunan nyo rin na mag-adjust, mag-accept para unti-unti yung nabibuild yung right sa inyo, right relationship or not right relationship right Person. hindi naman po person, parang Letter A. ayun tuloy nawala tuloy ako. Wala ko lang yung side of Jess. Pinayan niya pala. Hindi, kumbaga parang unti-unti yung naayos man, one issue at a time, para lalo kayong tumagal, no? Kasi we're all looking for happiness talaga at the end of the day, no? Kasi yung iba nga, pinili maging single, yung iba pinili yung mas bata, yung iba pinili yung mas matanda sa kanila. So parang, for me, ayun talaga yung sa akin. Parang one issue at a time lang, para mas maka-adjust tayo. Kasi iba-iba tayo ng kinalakihan. At mas maganda sana na
yung value natin nag-i-start sa family, kagaya po ng sinabi ni Doc Math kanina, na if you are grounded dun talaga sa value ng family nyo, so hindi kayo may hirapan din mag-adjust kahit papano, kahit pa magkaiba kayo ng kinalakihan, kung nasa tamang pamilya naman yung kinalakihan mo, tamang religion, kung meron mang religion, ano. So, basta well-grounded yung tao, so I guess magja-jive dun yun papunta sa happiness nyo dun sa dulo, which is December. Tama ba? Para makapagsimula ulit ng panibagong happiness. Ano Ayun sabi mo, po. Raquel? Asan ka Ano ka ngayon? doon? Gusto ko tatanungin Yan tuloy, nawala si Julie tuloy. Wala tuloy si Julie. Hindi Ayan, siguro but nagkambihan. anyway, sige nga Raquel, ano masasabi mo doon? Kasi kailangan daw Hindi, umabot ng December. Hindi, ang tanong ko sa kanya, meron ako, one-on-one kami. Huwag kang magtanong, i-share mo yung Bilang preference ka-generation mo. ko siya. Hindi, what is your preference? Ikaw, dimension? Ano ba, Mars? ano bang preference mo if you will be in the position that you will okay, choose okay. versus someone who's older than you or who's younger than you? In your current, ngayon ha? Ngayon na nasa midlife na tayo. Parang feeling ko mas gusto ko ako yung nagpa-pamper kaysa ako yung Pinapamper. 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 Ikaw ang Bakit? nag... So gusto mo ikaw yung matanda. Grabe na makatanda. Oo. Ay, it can be both ways. Oy, masaya lang yan. Masaya lang yan pag pag single ka, pero pag may mga junahis ka na, hindi na siya nakakatuwa. Totoo. Kasi O di sige, yung nakakapagod. bata na lang ako. Okay naman. Hindi, kasi gusto mo ikaw yung ikaw yung nagpa-pamper, di ba? Yes, Yun ang yes. gusto Ako mo. yung So you want mature. someone younger. Teka lang, bakit yung pinagtutulungan Oo nga, magkaibigan? hayaan nyo siya magsalita. Moment ko to eh. Kasi interview ka ng interview. Hoy, wag yung gaganyanin niya! Best friend ko to eh! Kampihan. Teka lang, hindi kita best friend. Si Jess ang best friend ko. Ka-age. Wala tuloy yung tanong. May gusto ako itanong kay Jess eh. Kasi given na, katulad na sinasabi ni, yung shinare ni Nympha, kasi siya yung talagang bata na sa panahon ngayon. Aminin ninyo. Sabi mo Given naman yung bata, ganun- by yes. age, not by Given mind. Given yung ganong situation sa now. Kasi noon, walang internet, walang Facebook, walang social media and all. Ngayon sa panahon niya, ikaw ba, Jess? Yes. Oo. Ikaw ba, Jess? Halimbawa, ikaw na lang yung may edad na na maging girlfriend. Anong, matawa ka ba na tawa? Nakakainis to. Don't mind us. Magtanong ka lang dyan. Mga shadows lang kami sa likod. Kaya nga, para kayo ang gulo nyo. Bigyan nyo nga siya ng mic. Oh, ito. Ano lang naman to eh. Ano tawag doon? Situational. Ayan. Take advantage natin. Ako Yan ito. siya yung lucky winner na nabunot. Yes. Ito kasi Kaya kasi avid follower ka. Wait lang, pagbigyan mo na dyan siya makatita mo sa upuan. Kita talaga, makatita. Para gusto nila akong patukan na bakit papaproblemahin mo si Jess sa sitwasyon na yan. Pero kasi, napaka-old na rin pa. Hindi ako makarelate sa kanya nung noon. Parang given yung now na situation, year 2025, kung sinimpa noon, siya yung kasi naman, Pabebe. kulit. Ayan. Sama talaga pag Ano. bago mag-podcast, wag muna nga iinom. Ayun. Ayan. Sige, Jess. Sagutin mo. Wine pa more. Pause ba ako ng tanong? Hindi, wala Wala tanong. pong tanong. Wala pong tanong. Haba ng intro niya. Wala siya sa tanong. Kasi ang gulo na itong mga tita mo, Jess. So, kunyari, sa mga tita mo, maging mo. Yan. Parang, Hindi ako ready. Hindi ako naging ready sa ginawa. Hindi ako na-ready sa ginawa ni Checo. Wala ako. Huwag ka kasing Okay na ba? mag-wine. Naiintindihan Ano ko pong ba? tanong? Ano yung tanong? Parang ready po ba ako ma-engage siya mas matanda sa akin? Yes. Ganun. Ang galing mo dyan. Buti Ayun. na-gets mo. Yung mga tita mo, hindi na-gets. ka pa eh. Ande, parehas kami ng ba? Ayun, napasagutin nyo na siya. Kasi Gen Z Okay, din go. siya. Ayan. Gen Z kasi. Ayun po, personally, kagaya po ng nabanggit, masingit ko lang po yung binanggit ni Doc Matt kanina, may mga teacher tayo before na nilulook up din natin. Wala So ako. parang ako, Totoo! Wala ako!
Teacher or, Ikaw ba or meron? any mentor Opo, in any- life. Wala. Any mentor in life. Wala Any May talaga. it be in office. or Wala. Oh, family nanay, tatay member. mo, family. Family Sa member. office, wala. Family member. Teka lang, Family sagutin member, niyo wala muna si din. Jess, mga tita. Mga tita, wait lang. At saka tito, wait lang. Oh, go, Jess. Ayun po. Personally po, I prefer din po yung mas matanda kasi I believe na hindi naman totally na kailangan i-feel yung mga kulang sa akin. Pero I'm a person na gusto ko yung natututo din ako sa iba kasi may mga ina-idolize din talaga ako. So masarap din matuto lalo na yung mga wisdom at experiences na hindi mo pa nararanasan. So when you go there, especially sa nasa midlife po kayo. So parang ako ang Sila yun. Talagang tayo yun. napapaisip po ako lagi Hindi na kayo parang umupo dito. ano ba yung mapapayo nyo sa amin na nandito sa mga Gen Z na generation na pag nandyan na kami sa midlife. So parang ganun yung tinitingnan ko lang na angle na masaya ba dyan? Kasi nga kagaya po na nabanggit ko kanina. Hindi. Hindi masaya. Pagod na pagod ako every night. Kasi may nabasa po kasi ako kanina dun sa age gap na yung generation nyo po nasa millennial, before talagang wala pang internet, yung cellphone talaga hindi pa masyadong develop, at yung mga bagay ay pinaghihirapan. So yung sa generation po kasi namin, parang everything is instant, nakukuha talaga natin. So parang ako, gusto ko na maranasan personally na yung mga bagay ay pinaghihirapan. Parang sa relationship, di ba? Kasi parang mahirap po yung relationship na instant po lang Yes. nakukuha. 'Di ba? So dapat pinaghihirapan para tumagal. Ayun lang Okay. naman po yun sa akin. Sige, Kaya okay Jess, sa akin yung mas i-interpret ko yan matanda. doon sa mga tita mo, ha? Opo. So, feel na feel ko yung pagiging Maganda bata yung ko sinabi ngayon. nung ating guest na si Jess kasi 'di ba may experience siya sa psychology na lahat tayo, yung tanong kasi ni Nifa na wala akong in-idolize na teacher gano'n. Oo. Hindi ko naman specify na teacher lang. Pwedeng Hindi, ni-specify mo kanina. example lang naman. Sample lang. Na pwedeng someone older than you. For sure, meron tayong nilook up once in your life, someone older than us. Anyone. Siyempre, Kahit- alam mo, di ba? mag-lockdown ka na older na. Pero ang gusto na sabihin dyan, ewan ko dito. Parang Ang gusto nagsisisi na siya, sabihin, nag-guess tayo. Kasi meron tayong tinatawag sa psychology na social exchange theory. Yes. Na lahat tayo, Yes. totoo naman, kahit Galit ka hindi lang, natin, Mat. Relax. kahit hindi natin, Parang napipikong ka na dito. ayaw mo yan, ayaw mo. Okay, go. kahit hindi natin aminin sa sarili natin, lahat tayo, meron tayong gusto ring makuha. Yes. 'Di ba? From someone. Yes. Yung wisdom, maturity niya, gusto nating i-adapt. Yun kasi yung ina-explain ng social exchange theory na we tend to maximize the reward rather than and we also tend to minimize the cost. Yes, Yung yes. parang tipong, yung lahat ng positive na, ay, gugustuhin ko sumama sa kanya kasi mas Yes. mature na na-experience na. Para pag ako naman, naka-experience, meron ako makukuhang ganon. Yun yung in-explain ni Jess kanina. So, So, dugtungan ko lang. Pero meron din tayong tinatawag na unconditional love. okay. Meron din tayong tinatawag na unconditional love. Kasi parang ang nangyayari sa Sige. social exchange Alam, Mars. theory ni Matthew, I do understand na talagang we're always looking for an output on every effort that we do. Pero when it comes to love, we're talking about love. There is also what we call unconditional love. So it happens True. even if it's you have the age gap or not. Mm. Meron yan eh. Pero yes, you can look forward for something na may output, na may matututunan ka or something, but there is also something that you can give. Yeah, and let me break the bias in terms of the younger and the older one, ha? So, Okay, go. it doesn't mean that I'm younger, I cannot pamper you. Yes, Oo, true. Because, yeah, because there will be Teka lang, people. kumakain. Teka lang, may nakaka-relate. Pakibigyan nga ng mic yan. Kasi, I would, kasi I'm now thinking, looking back to my friends, to my close relationships, na kahit younger sa akin, Oo. I can feel to be may princess treatment. Kumbaga, yun yun. Di ba, Oo, special? may princess treatment. Lalo na pag tamad ka. Ayun. Except na lang yun, may galit ka ba talaga sa akin? Ano? Tapos ano yun, tapos
not because I'm younger, you cannot learn something from me. Yes, true. Diba? We all each have different experiences in life. Ayan. Tututunan ka mag-ML. Oo. Yung makaka-relate. Yan yung Grow a bridging garden. the gap na yan. May bridging the gap na tayo ngayon, diba? So, yun lang yung Thesis gusto na kong to, may gap. maintindihan ng Gap viewers, analysis. right? That break the bias, break the stigma about the younger, the May and then the December people. May and the December people talaga, no? Ayan. Not because I'm older, I will be always right. And I will give you everything that you want or everything that you can learn from. And I may be younger, but surprisingly, I learn more from you. Or surprisingly, I feel that I am so cared for. Diba? With that, Sukmat, Checo, total naman kanina ka pa nagsasalita. Gusto mo bang i-recap ang mga pinangyarihan ng mga... Ikaw taga-summarize dito. Before, Synopsis 101. Okay. Nawala tuloy ako kanina. Ang dami kong yung gusto ko lang tugtungan yung kay Matthew, kay Mabel, and kay Jess. Parang, kasi ang gulo mo yan. Kontrabida ka daw kasi. Kontrabida ka kasi. Parang sometimes, yung dalawang person kasi, di ba, na mag-enter into relationship, talagang, totoo yun nahahanapin mo, ano yung weakness mo, and ano yung strength ng other person. Sasabihin mo, yung parang, pag nag-join yung mga, hindi mo naman sasabihin na parang wala naman kasi talagang gano'n na perfect relationship Yung parang yung dalawang person is naging perfect Two imperfect sila. persons. Ang taray! Ay, hugot When ka dyan, two become Marsa. Dahil nakilala ko ngayon si become Jess. one. Aalis na ako sa podcast ang Midlife Crisis. Magagawa na kami ng Gen Z. Gen Z ba tayo? Okay, Gen Z podcast. Isipan mo yung natin na iwanan ko na tong mga... Pero siguro, yung doon sa na sa love, parang walang age talaga. Pero na-realize ko rin nung sinabi ni Mabel, may natututunan din naman tayo doon sa mas bata. Ayan. Sige, ikaw na nga. May sasabi ka ba? Hindi. Age doesn't matter, but duration does. To recap din, Mars, hingin natin yung perspective ng ka-Gen-Z ko. Tapos, Gusto ko yung ka-midlife, si Checo sa ka-midlife niya. Para at least wala siyang experience. So, given yung lahat ng kwento nila. Kung nakinig siya. Kung nakinig ka. Kung hindi ka nagsa-cellphone. O sige, go, Jess. Tuloy ko lang din po yung sinabi ni Miss Mabel and ni Tita Mabel. Tita Mabel. Ayun pa. At ni Tita Raquel po. Nasa tapat kita, umayos ka. Ayun, so parang it's always the learning po that matters din talaga. Kasi kahit naman na okay yung relationship niya, pero kung wala kayong learning sa isa't isa, talaga, it won't work talaga, no? Tapos, kasi sabi din po ni Miss Raquel na wala naman din talagang perfect relationship. Kagaya din sa description natin sa May, December love affair. Sa May, bloom, parang dun pala nagsisimula. And then December, dun na yung taglamig. So, based on dun sa natutunan ko na habang tumatagal ang panahon, 'di ba? Una pa lang ang relasyon, 'di ba? Masaya, pero habang tumatagal, 'di ba? Parang minsan nagfe-fade, 'di ba? So, 'wag nating paabutin dun sa dulo na magfe-fade talaga at all, no? Kasi nga yung description ng May December, December taglamig daw, katandaan na. So, the more na tumatanda, parang the more na tumatagal, dapat bumabalik tayo sa umpisa, kaya nga siya sa May nag-start. Okay, May, Spring. Laging dapat tayong hahanap ng spark kung saan tayo naging masaya before para tuloy-tuloy yung happiness hanggang tumanda tayong dalawa. Yan ba yung natutunan mo ngayon? Yun na yung Yes. learnings mo? Opo, sa session po natin. Ikaw, since you've been involved, in this relationship, as a final learnings that you have experienced with your relationship, ano yung pinakamagandang learnings na natutunan mo as a Gen Z? Natutunan ko po talaga dun yung acceptance tayo nung mismong tao. Kasi, ayun nga po, pag hindi mo talaga accept o tanggap yung tao personally dun sa mga beliefs niya, sa family background niya, sa history niya at all, sa mga exes niya, experiences, hindi ka rin makaka-adapt. Kasi meron ka ring sariling adjustment sa sarili mo. So, kung hindi mo siya kayang tanggapin, so
get involved na lang dun sa relationship. Ayun yung natutunan ko para happy-happy lang po. Aba, very good. Ding, 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 ding. Ano sa akin yan? Oh, dahil dyan, Ano pong grade ko? Tita bibigyan Nympha. kita ng grade. Ikaw ay AB+. Ay, blood pala yun. Blood type pala yun. Oh, ito na si Checo para sa synopsis. Hindi, may mic. May mic. Ako. Sige. Actually, I'm very happy na naging topic natin to kasi nga. Seryoso na, ang gugulo ng mga tita na to. Hindi. Siguro, 3 things, no? Number 1, siguro is, ang ganda ng mga sinabi niyong lahat, no? Age does not really matter, right? It doesn't mean na kung matanda ka, ikaw yung mas maraming maituturo, parang ganyan. Pag ikaw yung bata, ikaw yung, kumbaga parang dapat laging pinapamper, pabebe, parang ganyan. Hindi ganun lagi, di ba? It could be the other way around. Parang ganun. So, second siguro it's, yes, give and take. And second siguro it's more on, maganda sinabi ni Jess, acceptance, and I would say understanding, right? Kasi kumbaga parang, kung naiintindihan mo yung partner mo, regardless of his or her age, right? Tanggap mo kung sino siya, ang magiging mindset mo lagi is how to mend things, di ba? How to fix things, how to make sure na maayos nyo siya. Hindi yung parang ipipilit mo kung ano lang yung gusto mo. Parang ganyan. And number 3, siguro it's, siguro this is for me, as an outsider, na dapat is hindi tayo masyadong judgmental. Hindi tayo katulad lagi siguro ni Nympha na Specific yun. Si Nympha. Nangalanan. Huwag tayo maging katulad ni Nympha. No. Not in a bad way. Kasi si Nympha, nakakarinig siya ng hindi magaganda sa ibang tao, pero hindi niya pinapansin yun. Diba? Linawin mo kasi parang sinabi mo judgmental. Mali yung pagkaka-deliver. Para sa akin eh. Kumbaga parang dapat tayo as an outsider, seeing yung ganong type of relationship, dapat hindi tayo ganoon ka-judgmental. Diba? Na parang, dapat ba pag matanda siya yung laging nagbibigay, para ganyan. Pag bata, lagi siya yung pinapamper. So, hindi laging ganon. So, again, age doesn't really matter. It's all about how you understand, how you, kumbaga parang, siguro maturity na din. Diba? Paano mo tatanggapin yung tao, regardless of age, regardless of gender, no, or preference. It's a matter of, yun nga, effort na din, love, understanding na binibigay mo sa tao. So, thank you sa mga na-share. Kay Jess, no, napaka-mature ni Jess na Thank you mag-share. po. Jess nga eh. Ay, sorry. Actually, namumulikat na yung paa ko. Mamaya mahirapan na siya tumayo. Thank you kay Nympha, kila Belle. Yes, Nympha, Sayang Jess. nawala si Thank Julie, no? For sure, meron siyang share doon sa niya. Sa realization. Doc Matt? Yes, Okay. to sum everything up, let's always remember, ating mga kasisters, na ang true love is not based entirely sa reasons nor conditions. So, ating mga kasisters, let's not forget yung LSS natin. Like, share, and subscribe our pages. Yes, ang ating Facebook, TikTok, Spotify, YouTube na Midlife Crisis. Thank you very much, George. sa Thank you, iyong- George. Julie, Mama Pen, we miss you. Julie, stay safe. Good night. Good night, Have a everyone. great Enjoy the week. Bye. Bye. Bye, ka Jency. Aray.